Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-31 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Mataas na Kawani. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa kabila ng trahedyang sinapit ni Huli, hindi ito nabanggit sa mga pahayagan. Ang balita ay nakatuon sa mga karaniwang kaganapan sa Europa at mga papuri sa general dahil sa kanyang di umano'y kabutihan. Nakalaya na ang karamihan sa mga estudyante, kabilang sina Makaraig at Isagani, ngunit nanatiling nakakulong si Basilio dahil sa mga akusasyong siya'y nagmamay-ari ng mga ipinagbabawal na aklat. Nagtangka ang mataas na kawani na ipagtanggol si Basilio, binanggit niya ang pagiging mabuting estudyante nito at malapit nang makapagtapos sa medisina. Ngunit nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan niya at ng general. Ayon sa general, kailangang manatili si Basilio sa kulungan upang magsilbing halimbawa at mapanatili ang awtoridad ng pamahalaan. Para sa general, mahalaga ang pagpapanatili ng takot at disiplina sa pamamagitan ng pagpaparusa kahit na walang sapat na dahilan. Sinubukan ng mataas na kawani na iparating ang kanyang takot na maaaring mag-alsa ang mga mamamayan kung patuloy na apihin at ilagay sa alanganin ang kanilang mga karapatan. Gayunpaman, ipinahayag ng general na wala siyang pakialam sa mga Pilipino dahil hindi sila ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan kundi ang Espanya. Para sa general, higit na mahalaga ang kapangyarihan at prestihiyo ng pamahalaan kaysa sa kapakanan ng mga Pilipino. Nagpatuloy ang argumento hanggang sa umabot ito sa punto na ipinahayag ng mataas na kawani ang kanyang pagkadismaya. Ipinunto niya na bilang isang Espanyol, mas mahalaga ang karangalan at moralidad kaysa sa kapangyarihan o interes ng bansa. Binigyang diin niya na dapat tratuhin ng Espanya ang mga Pilipino ng may katarungan sapagkat ito ang ipinangako ng mga hari ng Espanya noon. Binalaan din niya na kung magpapatuloy ang pang-api sa mga Pilipino, magkakaroon ng pag-alsa at makakamtan ng mga ito ang simpatiya ng mga taong may dangal at pagmamalasakit sa katarungan. Sa pagtatapos ng kanilang argumento, malinaw na hindi nagkasundo ang dalawa. Ang mataas na kawani, bagamat nagpahayag ng kanyang malasakit sa mga Pilipino, ay natapos na magsalita ng may matinding lungkot at dismaya. Umalis siya sa palasyo, agad na nagbitiw sa kanyang tungkulin at nagpa siyang bumalik sa Espanya. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Hindi binanggit sa mga pahayagan ang trahedyang nangyari kay Julie at sa halip ay nakatuon sa ibang balita tulad ng mga kaganapan sa Europa at papuri sa general. Nakalaya na ang karamihan sa mga estudyante tulad ni Makaraig at Isagani, ngunit nanatiling nakakulong si Basilio dahil sa akusasyong siya ay nagmamay-ari ng mga ipinagbabawal na aklat. Nagtangkang ipagtanggol ng mataas na kawani si Basilio at ipinaabot sa general na si Basilio ay isang mabuting estudyante at malapit nang magtapos sa medisina. Ngunit ito ay tinanggihan ng general na nanindigan na kailangang magbigay ng halimbawa si Basilio. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng general at ng mataas na kawani tungkol sa tamang pamamahala sa mga Pilipino. Binigyang diin ng kawani na dapat tratuhin ng may katarungan ang mga Pilipino, samantalang ipinilit ng general na ang awtoridad at kapangyarihan ng Espanya ang higit na mahalaga. Matapos ang mainit na diskusyon, nagbitiw sa kanyang tungkulin ang mataas na kawani bilang protesta sa hindi makatarungang pamamalakad ng general at nagpa siyang bumalik sa Espanya sa lalong madaling panahon. Mga mahahalagang tauhan. Mataas na kawani! Isang matuwid at makatarungang opisyal ng gobyerno na nagtatanggol sa mga Pilipino at naniniwala sa tamang pamamahala. Ipinakita niya ang malasakit at pagmamalasakit sa karapatan ng mga Pilipino, particular na sa kaso ni Basilio. Kapitan General. Ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan sa Pilipinas na nagdesisyong panatilihin si Basilio sa kulungan bilang halimbawa upang mapanatili ang awtoridad ng pamahalaan. Siya ay kinakatawan bilang makapangyarihan ngunit walang pakialam sa kapakanan ng mga Pilipino. Basilio.
isang mag-aral ng medisina na nakulong dahil sa pagkakaroon ng mga ipinagbabawal na aklat. Siya ang sentro ng usapan sa pagitan ng mataas na kawani at ng Kapitan General Ben Zaid, isang mamamahayag na nagbabalita ng mga isyung pabor sa mga Espanyol at pumupuri sa Kapitan General. Bagamat hindi siya pangunahing karakter sa kabanatang ito, binanggit siya bilang bahagi ng lipunang nagtatakip ng katotohanan. Padre Camorra, isang praile na nabanggit sa simula ng kabanata na naalis sa kanyang destinasyon at naglagi muna sa Maynila matapos ang mga kontrobersyal na pangyayari sa bayan ng Tiani. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa palasyo ng Kapitan General sa Maynila. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Kawani, opisyal o tauhan ng pamahalaan na may tungkulin sa isang opisina o ahensya. Katarungan, pagbibigay ng nararapat na hatol o pakikitungo, pagiging makatarungan at patas. Prestihiyo, karangalan, dangal o mataas na reputasyon ng isang tao, bagay o institusyon. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin upang apihin o saktan ang mga inosente. Sa halip, dapat itong gamitin para sa katarungan at kapakanan ng nakararami. Mahalaga ang moralidad at prinsipyo sa pamamahala. Ang pagkakaroon ng posisyon o autoridad ay may kaakibat na responsibilidad na gumawa ng tama at makatarungan. Ang kawalang katarungan at pang-aabuso sa kapangyarihan ay maaaring magdulot ng galit at paghihimagsik mula sa mga inaaping mamamayan na posibleng humantong sa kaguluhan o pag-aalsa. At dyan, nagtatapos ang ika-31 kabanata ng El Filibusterismo, ang mataas na kawani. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.